Ano na ang ganap mo ngayon? Napatingin ako kay Missy na kadarating lang sa tinitirhan kong apartment. Naglilinis ako ngayon ng apartment dahil ilang araw din akong hindi nakapaglinis. Pagkarating ko ng Pilipinas mula France ay naging busy na ako sa naging trabaho ko. Isa akong editor sa isang malaking kumpanya malapit lang dito. Nadalaw ko na rin si Daddy sa ospital. He's still asleep but getting better. Magmula din noong umuwi ako ay nagte-text sa akin si Queen. Ang lakas din ng trip ng lalaking yun. Pagkatapos ko siyang gamutin at simula nung tanungin niya ako ay hindi na niya ako tinigilan. Tanong siya ng tanong tapos magagalit kung hindi ko sasagutin yung tanong niya. Paano ko naman sasagutin kung hindi ko naman gets yung tanong niya, di ba? Siya lang naman ang nakakaintindi sa mga riddles niyang mga tanong sa akin. Hindi naman ako ganun katalino para makuha kaagad ang ibig niyang sabihin. Para akong nasa gitna ng maze at hindi alam kung saang direksyon pupunta. Magtatrabaho muna ako ng maayos, walang halong kapit sa patalim, sapat naman na yung pera ko sa bangko. Sagot ko habang nagwawalis ng sahig. Umupo naman siya sa isang itim na monoblock na nasa sala. Prente siyang umupo roon habang nakadikwatro at nakatingin sa akin. Okay ka lang ba dun sa trabaho mo? Nag-aalala niyang tanong. I stopped sweeping the floor and look at her. Huminga ako ng malalim at pinahid ang mga butil ng pawis na tumutulo sa noo ko. Oo, okay lang naman. Mabait naman sa akin yung head ng department namin at saka yung mga kasama ko dun. Mabuti naman kung ganon. Sabihin mo lang kung hindi maganda yung trato nila sa'yo, okay? Tumango lang ako sa kanya at ngumiti. Oo naman, tsaka kaya ko na yung sarili ko sa kanila, don't worry. Miss and I met in an unfortunate circumstances because of the life we have. But I knew that I finally found an amazing friend like her. Kumusta naman ang daddy mo? Okay na ba siya? Kailan ba yun magigising? Tanong niya at umayos sa pagkakaupo niya sa monoblock. Okay naman si daddy, hindi pa raw sigurado kung kailan siya gigising. Nasa kanya na daw yun. Sad ko at huminga muna ng malalim bago nagpatuloy. Kaya ang payo ng doktor ay palaging kausapin si daddy para makatulong sa paggising niya. Paliwanag ko pa sa kanya na tinanguan niya lang. Tingnan niya ang kabuuan ng buong apartment ko at napangiwi. Wala ka ba talagang balak na lumipat ng matitirhan? Puno ng disgusto ang mukha niya dahil sa apartment ko. Wala pa akong balak lumipat. Ito na ang pinakamurang apartment dito. Tsaka ang dami ko pang babayaran. Sagot ko habang pinupunasan ko ang mukha kong basa na ng pawis. Inayos ko rin ang ilang hibla ng buhok na napunta sa mukha ko. Tinanggal ko ang tali ng buhok ko na ngayon ay lumuwag na at muli iyong pinusod at tinali ng maayos. You know that this isn't a safe place, Jules. Especially babae ka at ikaw lang mag-isa dito. Napakadelikado. Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano ka tingnan ng mga tambay sa labas, ha? Saad niya tinuro ang labas ng apartment. Ang lalagkit. Alam mo, why don't you stay with me na lang hanggang sa magising ang daddy mo? Suggestion niya. I can't do that, Missy. I argued. Basta, I've warned you already, ha? Hindi man masyadong halata kay Missy minsan, but she's very caring towards me. Minsan pa nga ay para ko na rin siyang nanay. She's the closest person I have as a mother and I'm so happy to have her. Tumigil muna ako sa paglilinis at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Kahit na nakasuot na ako ng shorts at maluwag na t-shirt ay sobrang init pa rin ang paligid. Natigil ako sa pag-inom nang may kumatok sa pintuan. Missy! What? Sigaw niya. May kumakatok! Alam ko. Bored niyang sagot. Inubos ko ang tubig na nasa baso bago sumagot kay Missy. Buksan mo! Ayoko nga, busy ako. Lihim akong napairap sa kaartehan niya. Akala mo naman talaga kung ano ang ginagawa niya. Bubuksan niya lang naman ang pinto. Hindi ko naman sinabing ipagpatuloy niya ang ginagawa kong paglilinis kanina para maistorbo siya ng sobra sa ginagawa niya. Lumabas ako ng kusina at nakita ko siyang nakaupo lang at nagsa-cellphone. Ang sarap talagang batuhin ng walis ng babaeng to. Yan yung definisyon niya ng busy, mag-cellphone. Kahit na mukha akong basahan ay binuksan ko rin ang pinto na siyang pinagsisihan ko talaga. Bakit ba hindi ko naisip na pupunta siya rito? Pero sino naman kasing mag-aakala na maliligaw ng landas tong taong to at pupunta rito? Ang out of place niyang tingnan, para siyang naligaw na diamante sa mga bato. Anong ginagawa mo rito? Natataranta at kinakabahan ko ang tanong sa kanya. Nagkagulo ang buong sistema ko dahil sa biglaang presensya niya sa buong lugar.
A dashing Queen golfer is standing proudly in front of my door, while I'm looking like a rug here. Gusto ko na lang lamunin ng lupa, nakakahiya. Standing, obviously. Pilosopo. Bakit ka nakatayo dyan? Stop asking questions, lady. Let me in. It's so hot in here. Inip niyang sagot sa akin. Nakasuot lang siya ng itim na t-shirt, beige na cargo shorts at itim na sliders but he still look good. So good. Hoy! Sino yan? Napalingon ako kay Missy nang bigla siyang sumigaw. You're with someone? Kuryoso niyang tanong at sumilip sa loob para alamin kung sino ang kasama ko rito. Yeah, kaibigan ko. Bali walang sagot ko sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya, tiningnan ang kabuuan ko. Niyakap ko ang sarili ko at nagtago sa likod ng pinto. Pasok ka! Paanyaya ko na lang sa kanya. Nilakihan ko ang pagkakabukas ng pinto. Tahimik naman siyang pumasok at tiningnan ang kabuuan ng apartment ko. Upo ka muna dito. Ibinigay ko sa kanya ang isa pang monoblock. Queen! Eksaheradang tawag ni Missy sa kanya. Missy! Mariin kong tawag sa kanya. Pinanlakihan ko pa siya ng mga mata para balaan pero tumawa lang sa akin ng gaga. Hi, I'm Mrs. Samantha Hernandez. Pleased to meet you. Pakilala ni Missy kay Queen. Akala ko ba ayaw niya sa pangalan niya? Ang balimbing talaga ng babaeng to? Queen. Simpleng pakilala ni Queen sa sarili niya at nilingon ako na natuod na lang sa kinatatayuan. What? You're gonna stay where you are forever? Ilang akong lumingon kay Missy na malisyosang nakatingin sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at iniwan silang dalawa sa sala para makaligo. Mabilis lang akong naligo pero sinisiguro ko naman na sobrang linis ng katawan ko. Nagsuot lang ako ng shorts at isang medyo maluwag na t-shirt. Naabutan ko silang dalawa na walang imikan. Naka-cellphone lang si Missy at ganun din si Queen. Yun nga lang ay mas seryoso nga lang siya. Parang may dumaang anghel sa gitna nilang dalawa dahil sa sobrang tahimik. Si Missy kasi parang ngingiti-ngiti na hindi. Kinikilig siguro siya pero hindi mailabas. Kinabahan ako nang mabilis na tumayo si Missy nang tumunog ang cellphone niya. Alis na ako, Jules. May pupuntahan lang ako. See you. Bye sa inyo. Mabilis pa sa 4:00 nakalabas ng apartment si Missy bago pa man ako makapagsalita. Your place looks... Napatingin ako kay Queen nang magsalita siya. Halata sa mukha niyang pagkadisgusto sa lugar. Bakit nandito ka? You're still not answering my questions. And you're not also answering my text, so I came here. Pumunta ka lang dito para dun? Gulat kong tanong sa kanya. Sino ba naman kasi ang gagawa nun? Obviously. Suplado niyang sagot kaya inirapan ko siya. How long have you been staying in this kind of place? Secret? I playfully answered him. Tss! Interview ba to? Taga-census ka? Inirapan niya ako. Nagsusuplado na naman sa akin. Bakit ba curious siya sa buhay ko? Daming tanong eh. Would it hurt you if you'll answer me? Tinaasan niya ako ng kilay. It wouldn't, right? Kaya sagutin mo na lang. Pagsusuplado niya pa rin. Been here for months now. Ano, happy? Why don't you buy a condo unit, ha? Mas safe. Rason pa niya. Kasi po, I can't afford to buy one. Hindi naman kasi ako kasing yaman mo. And wala ka namang binabayaran sa ospital. Wala eh, ito lang afford ko. Sagot ko sa kanya, how can I even afford a condo unit if all the money left was used to pay the hospital bills? All our properties were sold so that we could pay our bills and for our everyday living. It's not safe here. Ang daming tambay sa labas, magulo. Sagot pa niya sa akin, pilit na pinupunto ang gusto niya na naiintindihan ko rin naman. I've been living here for months. Wala namang masamang nangyari sa akin. Katwiran ko. Wala pa. Naiirita niyang buwelta sa akin. Hihintayin mong may masamang mangyari sa'yo bago ka umalis? Ano bang paki mo, ha? Eh ano naman ngayon kung mapahamak ako? Hindi mo naman ako responsibilidad. Bakit niya ba pinipilit ang gusto niya? Hindi naman niya ako responsibilidad. Hindi naman niya kailangang gawin yun. Kaya ko naman ang sarili ko. Because I want you safe. Hindi pa ba malinaw yun? He bursted. Nabigla ako sa pagtaas ng boses niya sa akin. He frustratedly thread his fingers through his hair. He bit his lower lip and looked at me. Sinisigawan mo ba ako? Nakaawang ang labi ko at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya dahil sa biglaan niyang pagsigaw sa akin. I'm not.
His voice is monotone and laced with anger. Umalis ka na lang, pwede? Bakas ang pagtutol sa mukha niya pero hindi ko yun pinansin. Nakakairita na siya. Gets ko naman na ayaw niya akong mapahamak. Pero naiintindihan din ba niya na kailangan ko pang isipin ng daddy ko na nakaratay sa ospital? Yung mga gamot niya na nagkakahalaga ng ilang libo bawat isa. Yung gamot niyang araw-araw tinuturok sa kanya para lang gumaling siya. Iisipin ko pa ba ang safety ko kaysa sa buhay ng daddy ko? Uunahin ko pa ba yun? Will you hear me out? Maya-maya'y tanong niya pagkalipas ng ilang minutong katahimikan sa pagitan naming dalawa. Bakit pa? Because I said so. Wika niya. I crossed my arms over my chest and looked at him. He also looked at me intensely. Pareho kaming nagsusukatan ng tingin at kapwa ayaw magpatalo. So what if someone barged you in here and you're alone? He might do something to you. Nanggagalaiti at mariin niyang saad sa akin. Hindi man niya pinangalanan, alam ko na kung sino ang tinutukoy niya, si Al. Al can't do that. Mukha lang siyang gago pero alam kong hindi niya yun magagawa. Hindi niya alam kung saan ako nakatira. No one knows where I live. Well, except kay Queen, na naligaw pa talaga rito para lang sabihin tong mga hindi ko alam kung anong dapat kong itawag dito. Mga hinanakit niya siguro. Hinanakit na hindi ko man lang alam kung saan ang galing. Huh, you don't know what his money can do, lady. He can hire someone to find you. In just a second snap of his finger. The next second, he's already standing in front of your door. Dapat matagal na niya yung ginawa. But look, it's been 2 months pero hindi naman nangyari. Paliwanag ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Inirapan ko lang siya. Kumunot ang noo niya at hindi ako pinansin. Inalis niya ang tingin niya sa akin at tumunog ang cellphone niya. Mas sumama ang timpla ng mukha niya pagkatapos basahin kung ano man yung nabasa niya sa cellphone. I don't know why he's doing this all of a sudden. We barely know each other. Tsaka hindi naman talaga kami matagal na magkakilala. We've only met because of the job I chose. I also promised myself that being with those businessmen will only end after the event. Pero hindi ko alam kung bakit hinayaan ko si Queen. Pinapasok ko pa talaga siya sa loob ng apartment ko na parang matagal na kaming magkakilala. Pwede namang hindi ko siya papasukin dito, but I still did. And I hate myself for doing that. If I could just turn back time, I'll never do what I did earlier. Natigil ako sa pag-iisip nang bigla na lang siyang tumayo mula sa pagkakaupo niya. Napatingala ako sa kanya. He's towering over me. I have to go. Saad niya tiningnan ako. I'll be back. Don't forget to lock your door. And don't you ever open your door when someone knocks, understand? Why are you doing all of this? I curiously asked him. My brows furrowed and my forehead creased. My question stopped him from stepping out of the door of my apartment. Lumingon siya sa akin at natigilan. Hindi niya ako sinagot. Just close your door tightly and don't do something bad. Utos niya sa akin. Yun lang ang sinabi niya at hindi na bago siya umalis. I was left dumbfounded and full of questions running in my head. I didn't know what's with his words but I wait for him to come back. I waited for an hour that turns into hours. The sun is already set but he's still not here. I've already done anything I could do to ease the boredom, but he still didn't come. I stopped hoping when the clock struck 10 p.m. The next days, I busied myself with the work and taking care of Dad. There's still no sign of him, so I guess I was just hoping and waiting for nothing. I didn't even know why I waited for him na hindi naman dapat. Julia, can you edit this one for me? Napatingin ako kay Ma'am Cynthia na may dalang mga papel. Tumangulang ako sa kanya, tinanggap ang inabot niyang papeles sa akin. Yes, ma'am. I answered her politely. Thank you, I need that tomorrow. She softly answered. I'll send this to you po after I edited this one. Ngumiti naman siya sa akin at umalis na. Sinimulan ko nang i-edit ang pinapa-edit ni Ma'am Cynthia sa akin. Natapos ko na kahapon ang mga trabaho ko kaya itong pinapa-edit ko na lang kay Ma'am Cynthia ang tatapusin ko ngayon. I'm busy editing when some of my co-workers approach me. Hindi ka pa ba kakain, Julia? Hindi pa pero thank you. Okay sige, mauna na kami. Paalam niya at umalis na sila ng iba pa niyang mga kasama. Pinagpatuloy ko ang ginagawa ko hanggang sa natapos ako. Agad din akong pumunta sa opisina ni Ma'am Cynthia at binigay ang pinapagawa niya sa akin. Thank you, Julia.
Saad niya habang tinitingnan ang mga binigay kong kopya ng mga edited na binigay niya sa akin kahapon. You're welcome po, ma'am. Sagot ko sa kanya. Pagkalabas ko ng opisina ni Ma'am Cynthia, ay may nakita kong nakatambak na papel sa lamesa ko. Nagtaka ko dahil wala naman yun doon kanina. Lumapit ako sa table ko at nakitang may nakadikit na sticky note sa pinakataas ng mga papel. Lumingon ako sa paligid pero wala akong nakitang ibang tao. Do it ASAP. Tss, dahil ang dami ng pinapagawa ay hindi na ako kumain. Kailangan kong matapos to ngayong araw bago pa man ako matambakan ng trabaho bukas. Nang makaramdam ako ng hilo ay napapikit ako at napahilot sa sentido. Mukhang kailangan ko na talagang kumain. Tumayo ako at naglakad papunta sa labas ng opisina nang may makita akong pamilyar na lalaki sa labas. Nakasandal siya sa sasakyan niya. Beat, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Days after not seeing him felt so awkward. I chose to ignore him and walk past him as if I didn't saw him standing there. It is the best thing to do. Dumiretso ako sa paglakad ko at papunta sa karinderya na madalas kong kinakainan tuwing lunch. I fastened my pace when I felt that he's following me. Hindi ko siya papansinin anong akala niya sa akin. Pagkatapos niyang gawin yun, he made me look bad and wait for nothing. Ang kapal niya. But to my dismay, it wasn't him who's following me. Isang estudyante pala yung naglalakad na nakasunod sa akin. Ang asyumera natin self. Tss, ako lang naman ang nakakaalam ng tungkol doon kaya ayos lang din. Nag-order lang ako ng isang cup ng rice at adobo. Binilisan ko ang pagkain ko dahil marami akong tatapusin. Pagkatapos kong kumain at magbayad ay agad din akong umalis. Hindi ko na siya nakita kung saan ko siya nakita kanina. Pumasok na lang ako sa loob ng opisina at pinagpatuloy ang trabaho. Madilim na nang matapos ako at magdesisyong umuwi. Nabutan ko ang iba kong mga katrabaho na naghihintay sa waiting shed. Uy, Julia! Uuwi ka na? Oo. Kayo ba? Tanong ko pabalik. Pupunta pa kaming club. Sama ka? Umiling lang ako sa kanya. Hindi ako mahilig sa ganyan eh. Ingat na lang kayo. Bye! Sige, salamat. Ingat ka. Oo. Kumaway ako sa kanila at nagsimula na ring maglakad pa uwi. Mabuti na lang talaga at walking distance lang yung trabaho ko mula sa bahay. Tahimik lang akong naglalakad. Nang matigilan ako nang maramdaman kong may sumusunod sa akin. Ilang araw ko nang napapansin na may sumusunod sa akin. Pero binabaliwala ko lang. Kasi umaalis din naman agad. Pero ngayon ay talagang hindi pa rin tumitigil sa pagsunod sa akin. Pagkatapos nun ay naglakad ulit ako pero palihim akong tumingin sa gilid ko. Kaunti na lang ang mga taong naglalakad sa daan. Medyo dim din ang ilaw ng street light. Binilisan ko ang paglalakad ko at nararamdaman kong bumibilis din ang paglalakad ng taong sumusunod sa akin. Kinakabahan na ako pero kailangan kong mag-isip kung paano ko siya matatakasan. May mga eskinita sa gilid pero hindi ko alam kung ang mapipili kong likuan ay dead end na. Mas delikado yun lalo na't hindi ko kabisado ang lugar at pasikot-sikot dito. Nang maramdaman kong bumibilis na ang lakad niya papunta sa akin ay tumakbo na ako ng mabilis. Letse talaga. Buti na lang at nakasuot ako ng sneakers. Kung hindi ay baka nahirapan pa akong tumakbo ngayon. Hinihingal na ako kakatakbo pero hindi ako tumigil. Dahil sa bilis ng pagtakbo ko ay hindi ko napansin ang kanal sa unahan. Titigil pa sana ako pero nahablot na ako ng sumusunod sa akin. Ah! I screamed. Tinakpan niya ang bibig ko kasabay nun ay pinulupot niya ang braso sa bewang ko at hinapit papalapit sa kanya. Shhh! Napatigagal ako nang makilala kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Sino nga kaya ang humila sa kanya?